Diyos, purihin ka sa gabi nito, sa dakila mong pag-ibig, Panginoon. Salamat sa lahat ng ginawa mo at patuloy na gagawin pa sa aming mga buhay. Salamat o Diyos, dahil sa walang kondisyon mong pag-ibig. Kami ay narito, Panginoon. Hindi naging handa kung ano man yung masamang pakiramdam, mga kabigatan sa buhay. Dahil may isa kaming Diyos na kumakalinga at nagpapagaan, Panginoon, sa bawat sitwasyon na aming pinakaharap. Salamat sa iyo, Panginoon. Amin pong inilalapit sa inyo ang aming mga sarili. Pakalinisin niyo po ang aming puso, ang aming isipan. Maranasan po namin ang inyong pagpapatawad sa gabi nito. Linisin niyo nga po kami, Panginoon, wala aming ulunan hanggang talamangan, Panginoon. Tunay na aming pagpapatawad, Panginoon, ang siyang nagpapagaan sa amin. Nagkakaroon po kami ng panibagong lakas, Panginoon, kapag kami ay nasa inyong presensya. Kaya maraming salamat, O Diyos. Maraming salamat po. Amin pong itinutulog ang gawain ito sa lahat po na nakatindig na sa pulpito at tatayo pa, Panginoon, ang inyong pangunguna, kanila pong maranasan. O Diyos, salamat po sa buhay ng bawat isa, sa mga awitan, sa mga pagsamba, sa mga papuring amin na maririnig sa aming pagsasayawan. Lord, patuloy na ang inyong pangalan ang aming maitaas. Ikaw po yung aming great audience sa gabi nito. Kaya naman, Panginoon, gawin po namin yung alam namin makapagbibigay ng lugod sa inyo. Panginoon, wala po itong maging reservation. Lahat ng aming gagawin, lahat ng ito ay patuloy na maialay lamang namin sa iyo. Salamat ang Diyos sa apat na sulok ng lugar na ito. Inyo nga pong i-shield ng inyong banal na dugo upang walang maka-istorbo, Panginoon, na makaaway na siyang bubuliglig sa aming mga puso at isipan. Lord, salamat dahil makakarinig na naman po kami ng mensaheng pagpapabago na naman po at pagpapalalim sa ating spiritual na buhay. Pagpalain po ang magdadala ng inyong balita. Lord, pagpalain po siya kasama po ng kanyang buong pamilya. Maraming salamat po, Panginoon. Patatagin niyo nga po ang aming pananampalataya. Basbasan niyo po ang gawain nito, Panginoon, at tanging kaaliwan lamang po ninyo ang aming maranasan. Salamat po, Diyos, sa iyo po ang pinakamataas na papuri sa natatangi at nag-iisang pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Tuloy nga po yung pagpapala ng Panginoon Diyos sa isumaatin. Ang presensya ng Panginoon Diyos ay kasama natin sa gawain ito. Amen. Ito yung gawain ng Panginoon Diyos, itataas natin ang kanyang dakilang pangalan sa ating mga buhay. Amen. Sinasabi po sa ating awit 103, verse 1, at pinaka-last verse niya. Ito po yung sinasabi, si Yahweh papurihan, purihin mo siya, o aking kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Yung last verse po, sinasabi po, pupurihin niyo siya, kayong lahat ng nilalang, sa lahat ng mga daw naghahari may kapal. O aking kaluluwa, si Yahweh ay iyong papurihan. Amen? Tayo lahat po ay binigyan ng tinig ng Panginoon Diyos. Purihin natin ito. Upang luwalahin, pangalan ng pangalan niya. Amen? Tayo po bless sa presensya ng Panginoon. Amen? Hallelujah! Blessing! Tunay, Panginoon, para sa iyo, Diyos, kaluwalhatian. Kaya naman ako, bless dahil sa iyo.
Tinubos sa kasalanan, utang ko'y binayaran. Amen. Salamat. Ako na-enjoy sa blessings mo. Ika'y pasasalamatan, ika'y papupurihan. Let's sing again. O ano pa nga ba ang hanapin natin? Wala na. Sa piling ng Panginoon Diyos lahat nandoon. Ano ang hahanapin ko? Pagpapalan ang bubo. We receive it, Lord. Sa piling mo, di ka nagbabago. Kahit kailan pa man, para sa iyo, Diyos, kaluwalhatian. Let's sing! Kaya naman ako, bless na bless dahil sa'yo. Tinubos sa kasalanan, utang ko'y binayaran. Kaya naman ako nag-enjoy sa blessings mo. Ika'y pasasalamatan, ika'y papupurihan, magpakailanman. Hallelujah! Ay lahat ang pagpala ng Panginoon Diyos. Amen? Awitan natin kasi, bless the bless dahil sa iyo, Panginoon. Kasi, bless na bless, bless na bless, bless na bless dahil sa iyo. Bless na bless, bless na bless, bless na bless dahil kami lahat, Panginoon Diyos. Bless na bless, bless na bless, bless na bless dahil mga kababaihan po. Mga kalalakihan naman po, sabihin natin. Bless na bless, bless na bless, bless na bless dahil sa lahat. Bless na bless, bless na bless, bless na bless dahil sa iyo. Yan naman ako. Bless na bless dahil sa iyo. Tinubos sa kasalanan, utang ko'y binayaran. Kaya naman ako na-enjoy sa blessings mo. Ika'y pasasalamatan, ika'y papupurihan, magpakailanman. Hallelujah! Salamat sa iyo, Panginoon. O purihin ka, dakilang Diyos sa aming manunubos, Panginoon. Hallelujah! Siya tunay, Panginoon Diyos. Ang pangalan mo, Jehovah Jireh. Ang Diyos na nagkakaloob, ang Diyos na umapaw ng pagpapalat biyaya sa mga tao tapat na sumusunod sa iyo. Walang ibang sasambahin ang aming mga puso o ang mga buhay ng Diyos. Kundi ikaw lamang ang takilang pangalan ng Panginoong Jesus. Lulwalatiin ang bawat isa. Hallelujah! Kami uhaw sa presensya mo, Diyos. Purihin natin ang Panginoon habang inaabot natin. Walang dapat nagsasabahin, Panginoon. Nais ko ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inasal. Pagkagsilo ko lang natapuan, tunay na kagalahan. Ito ang nais namin, Panginoon. Nais ko ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Iya't bukas sa kailanman, sa bako'y iyan.
Ako ay tunay na kagana. Awitin mo ang nais ng iyong puso sa Panginoon. Nais ko ika'y maranasan. Tibok ng puso ko'y ikaw lamang. At ngayon bukas at kailanman samba ko'y iaalay. Walang hanggang kita pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ang puso ko ito, mamalagi sa'yo. Walang hanggang kita pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ang puso ko ito, mamalagi sa'yo. Walang hanggang kita pupurihin, walang hanggang sasampahin. Buong laman ang puso ko ito, mamalagi. Ating mga tinig lamang po. Walang hanggang kita pupurihin. Ito ang aming mga puso, Panginoon. Siyang tunay, Panginoon. Awitan mo ang Panginoon, kapatid. Sabihin mo, walang hanggang kitang sasambahin, Panginoon. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko ito, mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasabahin. Buong laman ng puso ko ito, mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasabahin. Buong laman ng puso ko ito, mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso ko ito, mamalagi sa'yo. For the last time. Buong laman ng puso ko ito, mamalagi sa'yo. Sa presensya mo, Panginoon, kami manananahan, mamamalagi sa iyong presensya. Kami buhaw sa'yo. Sa piling mo, sa pagkilos mo, nais mo kami lumapit, sapagkat ika'y lumalapit sa lahat ng puso nagpapakumbaba. Lahat ng puso nangihingi ng tawad. O Panginoon, nagpari ka, Panginoon, hallelujah. Walang hanggan, pupurihin, walang hanggan, pagsamba, Panginoon. Dito sa lupa, maging sa kataas-taasan, Panginoon. Hallelujah. Sa aming buhay, Panginoon Diyos, kaya aming itataas, Panginoon. Maging sa kamatayan, Panginoon Diyos, gaya sinabi ni Pablo, Panginoon Diyos, ikaw ay dadalinain namin, Panginoon. Ano man ang mangyari, Panginoon Diyos, sa pagsamba namin sa iyo lamang iaalay, Panginoon. Hallelujah! 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 Tanggapin mo, Panginoon Diyos, ang aming pagpupuri, Panginoon. Aming pag-aawitan, Panginoon Diyos. Masaya kami, nasigla, Panginoon Diyos, sa bawat isa sa bangkat. Kami yung iniligtas, Panginoon Diyos, sa bawat araw, Panginoon. Lagi kami bago, Panginoon Diyos, ginagawa sa pagbuhay po namin. Kaya kami po namin ito sumasamba, sumama, Panginoon Diyos. Na maging kalugod po ang aming
handog na pagpupuri, pagsamba, mag-aawitan sa dakilang pangalan mo. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Ikaw lang ang Panginoon ng ating Panginoon. Hallelujah! Pabigyan namin kagalakan ng ngiti sa lahat ng mga namin, Panginoon. Salamat sa presensya mo, Panginoon. Patuloy na maranasan ang presensya mo. Hallelujah! O banal na Espiritu, kumikilos ka na namin sa bawat puso na anak ko. Panginoon, nagsusumamo ang anak ko. Patuloy mo iparanasan ang presensya mo. Hallelujah! 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 Salamat, Panginoon Diyos! Salamat nga po. Manahan ka sa aming pagpupuri, Panginoon. Manahan ka sa mga salita, Panginoon. Manahan ka, Panginoon Diyos, sa bawat pagtitipon, Panginoon Diyos, sa inyong mga anak, Panginoon. Ikaw lamang ang nakilain. Lahat na ito ay sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. 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 God. Amen. Hallelujah. Magandang gabi po sa ating lahat. Yan, at sa mga gusto rito, tayo po ay aking pakinig ng kanyang po mga pag-iwas sa ito salita na hangin po sa Aklat po ni Santiago, Kabanatang 5, Talatang 16. Ay buksan niyo po yung mga Biblia sa Aklat po ni Santiago, chapter 5, verse 16. Diyan na po. Diyan na po sa screen. Basahin po natin yung ating pong talata na ngayon ay ating pagpupulay-pulayan po. Sama-sama po tayo, may ligo. Kaya nga, ipagtapat niyo sa inyong mga kapatid, ang inyong mga kasalanan, at ipanalangin niyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng tao ng matulog. Yan po yung Panginoon, sa pagkabasa po ng kanyang mga banal na salita, tayo po ay masunod ng langit. Ang maraming Diyos, ang makapangyarihan sa lahat ng liga po, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong mga salita po nito na ating po kapag-gulayan. Kulay nga po, Panginoon, po sa inyo po yung aming mga puso, aming po mga isipan po, Panginoon. Tagsod po namin yung lahat ng nais mga kabatid sa patuloy po sa inyong mga salita po nito. Gamitin niyo lamang din po ako na daluyan ng inyong mga salita at ito po siyang patuloy na makita sa ating pinahaban. Salamat po, ito po aming nalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nagpamagat po ng ating pagkakagalan ngayong gabi. Let's build together. Gusto niyo po ba yan? Magkaroon po tayo ng kagalingan. Ano man po yung ating po mga pinagdadaanan. Alam niyo po, sabi nga ay mahirap daw po na gumaling kapag po tayo ay mag-isa lamang. Sino po nakakaranas ng gano'n? Yung meron kang nararamdaman, wala kang mapagsabihan, yung alam mo na meron kang sakit na ayaw mo magsabi kahit kanino. Bakit ayaw mo magsabi? Una-una sa kapamilya mo, bakit ayaw mo magsabi? Kasi naaalala mo yung gastos. Amen, di po ba? Lalo yung naiisip ko na wala ka namang ipaggagastos, titiisin ko na lang, iinom na lang ako ng mga gamot na natin kung hindi inom, para pang gano'n. Hindi na natin halos ayaw na natin makipag-usap sa ating mga mahal sa buhay. Sabi nga, imagine po natin na may sakit ka na nga, tapos ayaw mo pang magsabi kahit kanino. O hindi mo masabi sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong kapamilya,
Bakit hindi mo sabihin sa iyong mga kapatid sa pananampalataya? Di po ba? Ang ganda naman po na sinasabi po sa atin ng ating pong talata na nabasa. Yan. Pinalangin ninyo yung isa't isa, sabi nga, at upang kayo ay gumaling. Yan, malaki ang nagagawa ng panalangin ng matuwid. Yan, di po ba? Sabi nga kahit gaano daw po kalakas yung ating pong loob o gaano man katibay na ito, yung sakit po natin na nararanasan po na ito, is kaya-kaya po natin dalhin. Sabi nga, sooner or later, mahihirapan din po tayo talaga. Di po ba? Dahil sabi nga, kinikimpim lang po natin yung ating pong nararamdaman, bandang huli tayo pa rin po yung mahihirapan o tayo pa rin po yung talo. Yung kapag may tumulong po sa atin, o nasabi po natin ito sa ating pong mga kapatid, sa ating pong pananampalataya, yan, may tutulong sa atin. Maganda yung nagagawa ng mga, diba, sa intercessors, may mga urgent na prayer request, ito ba? Yan, si Marlene, madalas mag-send ng prayer request, lalo na patungkol nga po sa mga may sakit. Yan, sabi nga ay, hindi lang ikaw na mag-isa o hindi lang yung buong kapamilya mo ang nakakaalam ito. Subalit sinasabi mo ito sa iyong mga kapatiran. Kaya sabi nga mayroong mga tumutulong sa iyo kahit sa pamamagitan ng panalangin. Diba? Alam mo na yung kapag ikaw ay nag-request sa intercessors, yan, marami yung mananalangin para sa iyo. Diba? Mayroong nag-aalaga o kahit simpleng yung pinagsabihan ko, isang sabi nga ay ito po ay nakikinig, yan, mas madali po tayong gumaling, mas madali po tayong makakaranas ng kagalingan kapag sinasabi po natin ito sa ating po mga kapatid. Kaya din naman sa spiritual na buhay po natin, yan, marami din po sa atin na mayroon po mga struggle sa buhay, mayroon po tayong mga kumikimkim ng makasalanan, o mayroon po tayong mga brokenness na tinatago, kasi nga, sabi nga ay nahihiya tayo na sabihin sa ating po mga kapatid, o nahihiya tayo na kanila po malaman yung ating po mga pinagdadaanan. Kaya nga po, sabi nga ay yung piling baga natin na kayang-kaya natin dalhin o kayang-kaya natin na mag-isa yung anumang mga struggle na ating pong nararanasan. Bakit sabi nga, nasabi po ng Bible, di ba, ang Biblia natin po na hindi tayo nilikha upang tayo po ay maging mag-isa lamang. Yan. God designed us, designed healing, dapat ang mangyayari ito sa ating mga kongregasyon, sa ating community, sa pamamagitan nga po ng mayroon po mga panalangin ng ating po mga kapatid. At higit sa lahat, yung pagtatapat po natin sa ating po mga kasalanan. Masabi man natin ito sa ating po mga mahal sa buhay, masabi man natin ito sa ating po mga kapatid sa pananampalataya, ay sabi nga ay mas madali gumagaan, mas nasusolusyonan, o mas madali tayong gumaling kapag meron po tayong napagsasabihan. Amen po parang? Yan, kaya nga po, meron po tatlong puntos po rito. Yan, sabi nga para po dyan sa ating pong text po na yan, na ginamit sa po sa Aklat po ni Santiago, chapter 5, verse 16. Ang unang puntos po natin, admit our struggles. Yan ba? Sabi ko doon sa English, confess your sin to each other and pray for each other so that you may be healed. Diba? Sabi napaka-ganda po nun. Kasi nga po, yung confession daw po, hindi po ito patungkol doon sa humiliation. Ito po ay patungkol po ito doon sa healing o sa kagalingan o sa pagpapagaling na ating pong mararanasan. Kaya kapag itinatago po natin yung ating pong kasalanan, hindi po natin ito kinukumpisan, hindi po tayo nagre-repent o humingi po ng tawad. Yan, sabi nga ay kapag pinanatili po natin yan sa ating pong mga buhay, yan, mas lalo tayong mabibigatan o mas lalo tayong pasasakal ng mga kasalanan po na yan na ating itinatago. Pero kapag inaamin po natin ito, ayan, lumalabas yung bigat, di po ba?
na kapag hiningi po natin ng tawad, po ba lalo na sa ating po Panginoon at sa pamamagitan niya po ng ating po mga tawag dito, yung ating po quiet time na talagang nakikipag-link po tayo sa ating po Panginoon. Yan talagang ibibigay po natin na ilalabas po natin, humingi po tayo ng tawad sa mga kasalanan na ating po nagagawa. At kapag naiko-confess nga po natin yung ating po mga kasalanan, yan lumalabas nga po dyan yung bigat na ating po nararamdaman at nagkakaroon po tayo ng kalayaan po ba sa ating po mga pinagdadaanan. Ano po sabi doon sa Aklat ng Kawikaan, chapter 28, verse 13? Pakibasa nga po. Amen. Diba? Sabi nga ay nakakabagan na po tayo ng Diyos, yung mga nagbabalik loob o yung kapag tayo po ay nagsisisi sa atin pong mga kasalanan. Yan. Ano po yung ating pong life application po dyan sa puntos po na yun, yung sa confession. Yan, diba? Kung may bagay kang pinapasan, huwag mong itago. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag mong itago. Yan, diba? Sabi nga ay, fine and trusted, o yung manok daw po tayo ng ating pong mga mapagkakatiwalaan, mga kapatid, yan, sa ating pong Panginoon, yan, at mag-open up po tayo para po sa kanila. Yan, at yung mga napagsasabihin naman po, mga kapatid, sabi, sa inyo lang po rin na dalawang iparating kahit kanino, dahil parating po ninyong dalawang po yung kung kayo man, yung napagsabihan, nahingahan, sabi nga ay humingi ng tulong sa inyo yung mga kapatid, yan, isumbong po natin o hingin po natin ang tawad sa Panginoon. Amen po? Yan, sabi nga, God uses people para tulungan ka sa proseso ng healing. Yan, di ba? Tanging ang Panginoon lamang po ang siyang tutulong sa atin para po maproseso po yan o yung magating yan ay ating po maranasan. Yung pangalawa po, pakibasa ka po. Yan, pray for one another. Kaya ka po maganda yung ating pong ginagawa pagka ganitong Miyerkules, dito ba? After po natin sumamba sa Panginoon, after natin makapakinig sa kanyang pong mga banal na salita, nagkakaroon po tayo ng mga pagpapanalangin sa isa't isa. Dito ba? Nagkakaroon tayo ng partner, kung minsan grouping ng tatlo o mahigit pa, dito ba? Pero mas maganda nga, sabihin nga natin na talagang yung one-on-one ay talagang mas maganda kung tayo po ay mayroong mapagsasabihan o makakapagpanalangin sa isa't isa. Yan, pray for one another. Yan is intercession. Yan, mapagpalanginan, magpanalanginan sa isa't isa. Sabi nga, hindi lang tayo tinawag ng Panginoon para mag-confess o para tayo po ay magsisi. Tinawag din daw po tayo para po ipag-pray po natin yung isa't isa, yung ating pong kapwa. Di ba? Ano po yung sinasabi po doon sa Galatians 6, verse 2? Yan, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Yan, kapag tayo po ay sama-sama, o kapag tayo po ay may partner sa ating pong pagpapanalakinan, nabubuo po yung relasyon po ng pagkakaisa. Di po ba? Sabi nga ay talagang andun po na patuloy na maranasan po natin, mararamdaman po natin yung ating pong pagkakaisa bilang magkakapatid sa ating pong Panginoon. At kapag po tayo ay nananalangin sa isa't isa, yan, nararamdaman po natin yung pag-ibig sa ating pong kapwa mananampalataya. Amen po? Sa ating pong mga kapatiran. Yung sinasabi ng body of Christ. At higit sa lahat, inaanyayahan natin yung kapangyarihan ng ating pong Panginoon Diyos na tayo po ay pagalingin. Ano man yung mga sitwasyon, yung mga struggle po natin na yan, kapag meron po tayong kasama o napagsabihan na kasama natin na nananalangin, ay talagang yung pagalingan ay patuloy po natin itong maranasan. Ano po yung sinasabi po doon sa aklat po ng Mateo, chapter 18, verse 19 hanggang 20. Yan, sama-sama nga po natin basahin. Ready, go. Tandaan ninyo, kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa, sa paghingi ng anuman, ito'y ipagkakaroon sa inyo ng ating
Ama na nasa langit. Sapagkat sa anuman may dalawa o tatlong nagkakatito sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Amen po? Ganda po niyan. Talagang tayo po ay andun po yung magpapanalangin po talaga natin sa isa't isa. Yan, ano po yung ating po life application po dito? Sabi nga, kapag ka may kapatid, o meron tayong kapatiran na nag-open up po sa bawat isa po sa atin, o sa atin, yan, huwag mong i-judge, huwag mong hatulan, huwag mong huwag kang judgmental. Hindi, sabi nga ay ipag-pray mo yun. Kasama ka na manalangin doon sa sinabi, binukas sa iyo ng iyong kapatid. Yan, tanda po natin, lahat po tayo may struggle. Kahit sino, o sa bawat nilalang ng ating po Panginoon na tao ay talagang nakakaranas po ng struggle sa buhay. Pero lahat din po tayo ay pwedeng magdala, bawat isa po sa atin, pwede po tayong magdala ng ating pong pagpapanalanginan sa isa't isa. Amen po? Yan. Kaya nga po, napaka-importante po nun na kapag tayo po ay nag-sharing, tayo po ay mananalangin at talagang itataas po natin sa Panginoon yung kahilingan sa panalangin ng ating po mga kapartner. Yan, pangatlong puntos po namin. May basa po. Yan, amen. Diba? Magtiwala lang po tayo sa Diyos dahil po yung ating pong Diyos, siya po yung ating pong manggagamot. Amen po ba ron? Sabi nga, ginagamit lang din po yung yung mga gamot na iniinom po natin. Pero kapag inay pinanalangin mo at talagang buong tiwala mo na yung ating po Panginoong Diyos na siya po yung dakila po natin mong gagamot. Kahit mag-open up daw po yung ating po mga kapatid at nag-pray po tayo na sama-sama o sa inyo sa isa't isa, ang Diyos pa rin po yung sabi nga natin na ultimate healer. Yan. Ano po sinasabi po doon sa aklat po ng awit 147 verse 3. Yan. At ang mga puso wasak ay kanya rin lulunasan, ang natamo nilang sugat ay bibigyang kagalingan. Amen po? Sabi nga ay talagang, ano ba mga struggle yan, ano mga kabiguan yan, kapag dinulog po natin, pinag-pray po natin yan sa ating Panginoon, at may bibigyan po tayo ng kagalingan. Emotion man yan, o yung physical man na ating pong mga naranasan, mga sakit, ay talagang yung ating pong pananampalataya po sa Kanya, na siya po yung nakita ang ating pong magagamot. Yan, at siya po yung nagbibigay po ng kagalingan sa bawat ating pong mga naranasan sakit. Ano pa rin po yung sinasabi po doon sa unang aklat po ng 1, yan, 1:9, yan. Subalit, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Amen po? Yan, napakagandang po yun na sapagkat yung ating Panginoon ay tapat at matuwid. Yan. Sometimes, hindi natin agad-agad nakakamit yung kagalingan, yung healing, na ating pong nais maranasan. Pero tandaan po natin, kapag lumalapit po tayo sa ating pong Diyos, yan, tinuturuan niya tayo na mag-depend sa Kanya. Yan, at tayo po ay patuloy na lalago, papalapit po sa Kanya. Kaya nga po, napakalaki po na nagagawa ng ating pong pananalangin at pananampalataya po natin sa ating pong Panginoong Diyos. Ano po yung ating pong life application po dyan? That instead of hiding, let your weakness lead you to God's strength. Diba? Sabi nga ay, yung healing is not just about removing our pain. And it's about becoming more like Jesus. Diba? Hindi ba na yung basta nakaalis daw po yung sakit na ating pong o yung kirot na ating pong nararamdaman. It's about becoming more like Jesus. Kaya nga po, ito po ay patungkol sa pagiging yung mas nakakatulad po tayo ng ating pong Panginoong Jesus. Yan, purihin po yung Panginoon sa tatlong putos po na yan. Sabi nga ay aminin ang ating pong mga
kasalanan o yung ang ating pong mga pinagdadaanan. Yan, magpanalanginan sa isa't isa. At yung ikatlo nga po is magtiwala po tayo sa Diyos na siya po ang Diyos na manggagamot. Kaya po sa ating pong pagtatapos, mga kapatid, yan, tandaan po natin yung healing o yung kagalingan ay nangyayari po ito sa ating pong mga komunidad. Hindi po ito basta lang isolate po tayo. Kaya nga po, ang tamang paraan po lang po dyan is mag-confess, manalangin, at magtiwala po tayo sa ating pong Diyos. Di ba? At hindi po, tandaan po natin, hindi po tayo nilikha para tayo po ay mag-isa lamang. Meron po tayo mga kapatid, meron po tayo mga sa buhay na nais po natin pagsabihan ng ating po mga nararanasan, mga kabiguan, nararanasan mga sakit. Kaya nga po, binigyan po tayo ng Diyos ng pamilya, di po ba? Maging dito po sa atin, sa iglesia, na para magdamayan at magdamayan po tayo sa isa't isa at ano man yung ating po mga naranasan, is sabay-sabay po tayong gagaling. Amen po? Yan po rin po yung Panginoon at tunay nga na yung ating po Diyos ang siyang pagtiwalaan po natin na siya yung Diyos na nagpapagaling ng ating po mga karamdaman. Yan. At po sinasabi ko doon sa aklat po ng Ecclesiastes chapter 4 verse 9 hanggang 10. Yan. Sabi nga, ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Verse 10, yan. Kapag nabuwal ang isa, may tatayo siya ng kanyang kasama, kawawa ang naging isa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Yan. Diba? Talagang dapat meron tayong partner, lalong-lalo na nga po sa ating pong ginagawang panalangin. Tuloy po yung Panginoon, po tayo po yung nanalangin sa ating Panginoon Diyos. Maraming Diyos, tuloy nga po Panginoon, maraming salamat po Panginoon sa inyong salita po na ito. Alam po namin na kami po ay iyong handang tulungan po Panginoon sa lahat ng aming po mga dinadalangin sa inyo po Panginoon, mga struggles na aming po mga naranasan, sa mga sakit na aming po mga naranasan. Lord, alam po namin ito po ang Diyos na nagpapagaling sa bawat sakit na aming po mga naranasan. Maraming po salamat din po Panginoon sa mga kapatid po namin, Panginoon sa pananampalataya, nakasama namin po sila sa aming po journey po na ito ng aming po pananalig po Panginoon sa palataya po namin sa inyo bilang magkakapatiran, bilang isang body of Christ sa aming po iglesia. Kaya nga po Panginoon, turuan niyo po kami na maging matapat po kami, na masabi po namin, na i-confess po namin yung lahat ng aming po mga nagagawang kasalanan sa aming po mga kapatid po Panginoon, at patuloy na kami po ay sama-sama ng mananalangin sa isa't isa upang ipabatid sa inyo po Panginoon, upang ipamanhig sa inyo po Panginoon yung lahat ng aming po mga dalangin. Salamat po Panginoon, at patuloy na nawa na buksan niyo po yung aming mga kaisipan po Panginoon, na kami po ay hindi dapat maglihim, hindi kami po ay magtiwala po Panginoon sa iyong kabutihan, at ikaw po ang Diyos na nagbibigay po sa amin ng lahat-lahat po Panginoon. Salamat po, ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, nawa pagpala po tayo sa salita ng ating Panginoon sa gabi po ito. Tayo po ay nadako sa ating mga pananalinan. At sabi po sa Juan 14 verse 14, kung ikinig kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Kaya po sa gabi po ito, alam po natin na lahat po ng ating itutulog sa Panginoon, ito po ay may katugunan. Dahil yun ang pangako niya po sa atin. Magtiwala po tayo sa Kanya. Yan. Mag-partner na lang din po tayo sa gabi po ito. Ayan, tayo po ay muli manalangin. Salamat po Panginoon sa gabi ito, sa bawat panalangin po ng bawat isa sa amin. At sa gabi po ito Panginoon, tinataas po namin sa iyo ang Father Christ, ang Evangelical Churches Panginoon sa buong Bataan.
Dalangin po namin, Panginoon, na bigkisin niyo po sila ng pagkakaisa at pag-ibig, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Na may isang Diyos na itinataas, may isang Diyos na may isang pananampalataya, Panginoon. Maging sa lahat ng mga kapastoran, maging mga leaders, mga membro, Panginoon, ay may pagkakaisa kung ano po ang kalooban mo, Panginoon. At yung may pangunguna po ng iyong banal na Espiritu. Sa pamagitan po, Panginoon, ang bawat isa ay lumagana, Panginoon, ang iyong mga salita sa probinsya na ito ng Bataan. Lord, gamitin mo po ang buhay ng bawat isa. At ganun din po, Panginoon, ikaw po ang nakakatalos sa buhay ng bawat isa. At dalangin po namin, nabigyan po sila ng higit na karunungan, pagpapala, Panginoon, kalakasan na nagmumula sa iyo. At maging, Panginoon, dalangin din po namin sa bawat mga lingkod mo, mga kapastoran na ginagamit niyo sa iglesia nito, Panginoon, sa pangununan ni Pastor Dan, Pastor Erwin, maging si Pastor Raon, Pastor Odel, Panginoon, dalangin po namin sa kanilang buhay, na patuloy, Panginoon, na ikaw ang magbigay ng karunungan, anointing, Panginoon, sa bawat mga lingkod mo. At pagpalain niyo po ang kanilang buhay, higit pa sa kanila pong inaasahan, kasama po ng kanilang buong pamilya. At maging sa mga lingkod mo na mayroong karamdaman, Lord, nakikita mo po ito, Panginoon. At nadalangin po namin na ikaw, Panginoon, ang magbibigay sa kanila ng kagalingan, higit pa, Panginoon, sa kanilang mga hinihiling sa iyo ng kagalingan. Lord, salamat po sa buhay ng mga lingkod mo na ito, Panginoon, na walang sawang maganda ng mga salita mo upang ihatid po, Panginoon, sa lugar na ito upang makapakinig po kami ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon. Salamat din sa katagumpayan ng aming mga pananalangin. Alam po namin sa gabi ito na may tinulong ka na po sa aming mga talangin sa iyo. Salamat, Panginoon, maging sa mga pagpapala na aming tinatanggap bawat araw. Kaya naman, Panginoon, sa gabi ito, muli ay magbabalik po kami ng para sa iyo. Dalangin po namin na basbasan mo po ito upang ito po ay maging kagamit-gamit sa iyong bahay-simbahan. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po pinakamataas at papulit pasasalamat sa tanging makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Sa ating po pananalangin. Tunay nga po, Panginoon, nagpupuli rin papasalamat po kami sa tagumpay na ang nasan ngayon po ito. Sa aming po pagpupuri, pagsamba, sa aming po pakikinig ng mga salita. Salamat po, Panginoon, o silbi. Kalakasan po ito ng aming mga spiritual na buhay. Lalo tigit po, Panginoon, maraming salamat sa aming po pananalangin, Panginoon. Lord, alam po namin na katugunan ay patuloy po itong pagkakaloob sa inyong pong kalooban. Kaya hindi po, Panginoon, lalapit din po namin sa inyo yung lugar po ng Cebu na naganap po natin doon kagabi. Salamat po, Panginoon, at na-espero po yung aming po lugar ng Bataan. Kaya naman po, Panginoon, po yung matalangin po, Panginoon, na po mga tao na pagsala ng mga bahay, mga building, Panginoon, mga kasira po, Panginoon, na lingkod. Ikaw po sa patuloy na pagbigay po ng malunasan po, Panginoon, lalo na dito mga individual po, Panginoon, na naapektuhan, ipatuloy, Lord, na ay mga kalakasan po, Panginoon, ay patuloy para na sa mga kapatid po namin na ito doon po sa lugar ng Cebu. Kaya naman po, Panginoon, kapatid po namin patuloy, ay pinagkakatibala ng mga disaster po, Panginoon, na nagagalak sa aming bansang Pilipinas, sa mga kapatid po, Panginoon, ay patuloy, Lord, na especially po ang aming pong lugar ng Bataan. Kaya naman po, Panginoon, sa inyo kami patuloy na lumalapit, Panginoon, naghihingi po, Panginoon, ng tulong, Panginoon, patuloy na ma-comfort, Panginoon, mga tao po sa lugar po ng Cebu. Na nasa na, Panginoon, mga malakas na lingkod po, Panginoon, po gabi. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga pagkalingan, Panginoon, sa mga tao po sa lugar po ng Visayas. Salamat po at aming sa amin po nasamantala pag-iwalay. Lord, dalangin po namin ang inyong pagsa, pag-iingat at tagumpay ng gabi po na ito ay patuloy po natin
Dati din po kami naligtas sa aming pong mga tahanan at nagbalik po namin ang aming pong mga mahal sa buhay na lalo rin po yung galak sa ilang pong mga puso. Salamat po sa aming pong mga pagsasalusaluhan ngayong gabi po na ito. Pakalinisin niyo po ito at siyempre kalakasan po ito ng aming pong physical ng pangatawan. Balik po ito ng maraming beses ng mga tao sa paghanda po. Salamat po. Huwag taglayin ng bawat isa yung mga biyaya at pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos na ibig, na nanggagaling sa ating Diyos na nakakapagsama ng Santong Espiritu, ay patuloy po natin itong maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. God bless.